ang mga pasakit na naranasan. Kakambal ay hirap, bakit walang hanggan? Huwag mong isipin na ika'y lagi na lang mag-iisa. Naririto at may kaibigan ka. Dear Ate Raquel, isang makabagong paglalahad ng mga liham na may kaugnayan sa suliranin ng mga pusong nasaktan. Dear Ate Raquel, tatalakay sa inyong liham upang kahit papano maibsan ang hinaing ng pusong sawi. Dear Ate Raquel, ang inyong bagong kaibigan at kaulayaw sa loob ng isang oras dito sa DZRH. Darito ang inyong kaibigan, Raquel Monteza. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sabado na naman muli magkakasama-sama tayo sa loob ng isang oras dito sa ating programang Dear Ate Raquel. As usual, sana po lahat tayo ay nasa mabuting kalagayan at naway na-enjoy natin ang buhay natin kahit ano pa ang problemang dumarating. Ano po? Ay nako, talaga naman napakarami pong bagay na mga pangyayari ngayong mga nakaraang araw. But then, let us just pray. Magdasal na lang po tayo na sana ay maging maayos ang lahat at tayo'y ligtas sa anumang kapahamakan. Ngayong Mayo po, dito sa buong mundo, pinagdiriwang po natin ang mental health awareness. Ang ibig ko pong sabihin, kasi ngayon usong-uso yung mga bata, mga nagsisuicide, nandyan yung nagkakaroon tayo ng panic attack, andyan din yung mga sabihin na nating mga problema sa buhay na hindi kayang dalhin ng isang tao. At saka dapat mahinahon tayo, no, dahil ang paksang itong tungkol sa mental health awareness napakamahalaga ho. Ngunit madalas, syempre tahimik lang, ayaw natin sabihin na kung anong bumabagabag sa ating mga kalooban, ano ba yung nangyayari sa atin, ano. Kasi minsan dapat nagsasalita tayo o may kinakausap tayo tungkol sa ating nararamdaman. Meron kasing, halimbawa, nanghingi tayo ng payo na merong salitang, kaya mo yan, hindi problema yan, no? Mabuti sana kung ito ay nagbibigay ng lakas ng loob sa atin. Pero paminsan-minsan, ginagamit ito para sabihin sa isang tao na ka na magreklamo, na ang pakiramdam niya hindi naman seryoso yung problema mo, no? Kaya dapat siguro, kung meron tayong mga problemang talagang hindi natin kaya, dapat nagsisik tayo ng lumalapit tayo sa yung talagang otoridad. Let's say sa guidance sa isang counselor, hindi masamang magpatingin tayo o kumausap tayo ng isang espesyalista kung ano man yung bumabagabag sa ating kalooban o sa ating kaisipan. Kasi ang kalusugan ng ating isip, ang mental health natin, ay kasing halaga ng kalusugan ng ating katawan. May mga sakit sa ating puso, sa baga. Siyempre, kapag tayo may sipon o meron tayong lagnat o anumang diferensya, nagpupunta tayo sa doktor. Bakit kaya hindi natin puntahan yung doktor naman na makakaalam o makakasolve ng ating problema? Hindi man makasolve, mabibigyan tayo ng tamang lunas sa ating mga problema. Dapat kasi, yung tungkol sa mga karamdaman na yan, nandyan yung anxiety, andyan yung tinatawag na minsan tayo, yung bang konting lang, hininervous na kaagad. Ano yun? Bakit yun? Sabi nila, sobra ka lang sa kape. But that's not true, no? Dapat lumalapit tayo sa mga
maaaring makapagbigay sa atin ng tamang lunas o ng tamang advice, no? Kasi minsan yung tama yung sinasabi ko kanina na minsan kasi pag alam mo may problema ako, hindi yan, kaya mo yan, hindi naman mabigat yung problema mo. But then, syempre, hindi natin alam kung ano talaga ang bumabagabag sa ating kaisipan, sa ating kalooban. Kaya dapat talaga, lumapit tayo sa isang espesyalista o sa isang doktor na makakatulong sa atin, di ba? Tama yung kung meron nga tayong sipon, papadoktor tayo di ba? So ito, paglaanan natin ng panahon. Kasi mental health yan no? Hindi ito birong karamdaman. Anyway, itong programa natin ngayon today, gusto ko sanang ibahagi sa inyo yung mga kwento na pinadala sa atin na mahirap kasi sa panahon ngayon at marami ang talagang mga nagsusuicide, andyan na nga yung may mga bata na 15 years old lang, di nila kaya yung problema, na sabihin na natin ang problema nila sa school, may nambubuli sa kanila o minsan sa bahay hindi sila kampante o hindi sila so minsan sila na tama na, magpakamatay na lang ako, which is wrong, di ba? So ngayong araw na to dito sa ating programa, yung mga nagpadala sa atin ng letter may kaugnayan sa mental health. So, umpisa na po natin ang pagbasa sa ating unang liham sa araw na ito. Dear Ate Raquel, Lisandro po ang aking pangalan. 29 years old. Hindi po common para sa isang lalaki ang sumulat sa katulad ng ganitong programa ninyo. Pero kailangan ko po kasing ibahagi ito para sa aking sarili at para na rin sa ibang lalaki na maaaring nangangailangan ding marinig na okay lang ang hindi okay. Taong 2022, nawalan po ako ng trabaho. Wala pong babala. Nagsara ang kumpanya at ilang araw lang ang abiso. Sa isang iglap na wala ang isang bagay na naging bahagi na ng aking pagkatao. Ang pagiging breadwinner ng aming pamilya. Ako po ang inaasahan ng aking asawa at ng aming 2 anak. Sa unang linggo, okay pa po ako Hahanap lang ng iba, sabi ko sa sarili ko. Pero lumipas ang 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, at wala pa ring trabaho. At doon na po nagsimula na magbago ang kalooban ko. Naging maiinitin ang aking ulo sa konting bagay lang. Kahit maliliit na bagay, binibigyan ko na kaagad ng masamang kahulugan. Nag-iisa ako palagay ko. Kahit pa nga kasama ko ang pamilya ko sa bahay. Gabi-gabi, hindi po ako talaga makatulog. Nagdarasal naman po ako, humihingi ako ng tulong sa Panginoong Diyos, pero parang hindi dumadating ang sagot. Isang gabi naisip ko isang bagay na hindi ko naman talaga gustong isipin. Sabi ko sa sarili ko, paano kung wala na ako? Mas maayos pa kaya ang buhay nila? Ng asawa ko, ng mga anak ko? Alam mo Ate Raquel, ilang ulit tinangka kong magpakamatay. Pero napipigilan ko naman po ang sarili ko. Sa totoo lang po, madalas inaaway ko ang aking asawa at mga anak. Kasi gusto ko pong magalit sila sa akin at iwanan ako. At nang makahanap naman ng iba ang aking asawa na siyang magtataguyod sa kanilang mag-iina. Pero alam niyo ba, inuunawa pa rin ako ng aking pamilya. At laging sinasabi nila na everything will be okay. Minsan nakita ako ng aking asawang si Clara na tahimik na nakaupo sa salas.
Kinausap niya ako, sabi niya sa akin, "Mahal, nandito lang ako ha. Hindi kita iiwan. Pero syempre, gusto kong malaman mo, kailangan mo ng tulong. Hindi lang mula sa akin, kundi sa isang counselor para malaman ko ano talagang bumabagabag sa iyong kalooban." Hindi ako kumibo, Ate Raquel. Inisip ko, bakit ko kailangan ng counselor? Anyway, kinabukasan, isinama niya ako sa isang counselor. Actually, Ate Raquel, nahirapan akong pumunta doon. Pakiramdam ko kasi mahina ako. Para bang hindi ko kaya na malaman ng counselor ko ano talaga ang problema ko. Pero dahil sa asawa ko, sinunod ko ang kanyang kagustuhan. At nang matapos ang unang session ng pag-uusap ng counselor, naisip ko, bakit ko pala hinintay na tumagal ng ganito katagal? Hindi pa rin perpekto ang aking buhay sa ngayon, Ate Raquel, pero nakahanap na ako ng trabaho. Nasusuportahan ko na ang aking mag-iina. At ang mas mahalaga, natagpuan ko na ang sarili ko ulit. Hindi na ako nagsi-self-pity at nawala na rin sa isip ko ang pagpapakamatay. Nalaman ko na hindi talaga solusyon ang pagkitil sa sarili mong buhay para lang matakasan ng takot, anxiety, stress, at mga negatibong bagay na naiisip ko noon. Kaya labis ako nagpapasalamat sa aking asawang si Clara dahil hindi siya sumuko. At kahit noong hindi ko pa alam kung paano ko masosolve ang mga problema ko, ay lagi pa rin siyang nandyan sa tabi ko. Pati na mga anak ko, inuunawa nila ang aking kalagayan. Kaya masasabi kong maswerte ako dahil hindi ako pinabayaan ng aking pamilya. Sumulat po ako sa inyo, Ate Raquel, para sa mga lalaking katulad ko na nagtitimpi at nagtatago ng sakit ng kalooban. Dahil ganun ang dapat na lalaki. Hindi po ito totoo. Okay lang humingi ng tulong kung kinakailangan. Huwag mong itago ang iyong nararamdaman. Salamat po sa pagbasa ninyo sa aking liham. Gumagalang, Lisandro Villanueva ng Mandaluyong City. Babalikan ka namin, Lisandro, makalipas ang ilang patalastas. We'll be back.